nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Mix Nograles pala itong People's Initiative o anomalya at iskandaluso na tinatawag nating Pirma Campaign, Signature Campaign. At ibinulgar ito ni Congressman Edsel Lagman ang ipinasalang na budget for COMELEC para sa kanyang referendum and mga election related for referendum and plebiscite related to sa pagbabago ng konstitusyon o ano pa mang mga related matters ay 2 billion lang. Pero ang pinirmahan ay naging 14 billion pesos para sa Pirma Campaign. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles. Alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya na may isiningit na 12 billion kaya naging 14 billion ang pondo para sa referendum at mga plebisito? At ito ng Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon? Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin ang ating mga news anchor ng Laban Kasama ang Bayan with Ka Eric Celis, Miss Lorraine Badoy, Miss Ina, at si Ka Franco ng SMNI. Laban Kasama ang Bayan. At sa pangunguna ni ating kagalang-galang na Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po sa iyo, Pastor. So, dito, base dun sa introduction ko, merong in-allocate na budget na 2 billion para dun sa paggastos dun sa plebisito o sinasabihin na natin sa charter change para itanong yung taong bayan doon sa pagpapasa ng kumbaga magkakaroon ng People's Initiative para po magkaroon ng charter change. So 2 billion inallocate na aprobahan at ang mabigat nun guys, meron palang naisingit na 12 billion. So meaning to say, overall ang na-allocate 14 billion. May siningit di umano na 12 billion. Nakakalungkot po ito guys. At hindi natin alam kung alam to. Pinirmahan na to eh. Hindi natin alam kung ito ay alam ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Bongbong. Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Hindi po pala siya Edralin. Romualdez po siya. Ang Edralin po ay ang ating Pangulong Senior. Marcos Senior. So, sorry po guys. So, Romualdez po siya. Romualdez. So guys, nakakabahala. Pero ng taong bayan to eh. Lahat ng taxpayer, pag-aari yung tax na yon, nagagastusin nila para lang sa plebisito. Para lang masunod yung gusto nila na charter change. Nakakalungkot po. Kasi po, marami pa pong question sa kanila. Marami pa pong tanong. Hindi pa nasasagot yung mga sila pa yung magbabago ng ating konstitusyon. Malaking tanong po yung guys. Nakakalungkot po. Ano ba ang nangyayari sa ating mga nanunungkulan din sa ating gobyerno? Kakalungkot po talaga. So, simulan na po natin guys. Medyo mahaba na yung intro ko. Pasensya na po. Mali-mali pa. So, bago ang lahat, nagpapasalamat po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, simulan na po natin para malaman natin ang buong katotohanan patungkol dito sa 14 billion pesos na inallocate ng bicameral
doon sa Kongreso. Ito na po. Ito yung naging pahayag ng isa sa mga kongresista ng Davao City na Yes, si Pulong go ahead, Duterte. Kaya kung maaari natin i-flash at mabasa po natin, ito po ang kanya naging statement. First time ko ito makita, Frank, na naging very frank and straightforward si Congressman Pulong Duterte sa kanyang nararamdaman sa nangangyayaring panggigipit at mga maniobrahan sa House of Representatives. Matagal tumahimik ito. Oo, matagal. Nagtimpi siya. Go ahead, Brother Franco. Yes, ito po ang kanya naging statement. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. So ibig sabihin, kinukumpirma ni Congressman Pulong Duterte, Ms. Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na nagkakaroon ng panggigipit sa pondo at mga proyekto at hindi na tayo magpatumpik-tumpik sapagkat si Mix Nograles ay nag-aambisyon, reported naman yon na maging mayor o ang anyone from them sa Nograles na Hindi ito. naman mananalo. Isa pa yun. Pero una niyang tinanggihan, Oo, hindi at naman daw siya tatakap. hindi nga siya minensyon ni Congressman Pulong Duterte. She was mentioned in the statement. Ayun, He makibasa said- ma'am. Isa yatang statement pa, Yeah, ma'am. this is Yes. the complete one. He said, I was informed that PBA party list Mix Morales Ayun, is Ayun. spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who want to perpetuate themselves in power. I would also like to inform all Dabaweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Dabaweños this year. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabaweños na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabaweño. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Dabaweños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your Ay, choice. nakakabahala yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. 2 billion ang tinanggal sa kanyang district for projects and services. Grabe. Iniwan lang ng kukurampot na 500 million. Sabi niya, hindi ako ang mapipirwisyo nito, kundi ang mamamayan na nangangailangan ng mga serbisyo para sa karagdagang school buildings, roads, water system, electrification at iba pang mga pangangailangan. Mantakin mo 2 billion ang kinuha sa kanyang district. At pinipigilan pa, nilalabi na ang iba pang senador, huwag magbigay ng project sa district niya sa Davao City. Pangalawa, nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Mix Nograles pala itong People's Initiative o anomalya at iskandaluso na tinatawag nating Pirma Campaign, Signature Campaign. At ibinulgar ito ni Congressman Itzel Lagman na ito ay may mga tag 100 or more per individual na pipirma sa panahon na sila'y tinitipon at hindi pinapaliwanagan kung anong layunin, which makes it more controversial and anomalous and scandalous. Ngayon, may binulgar si Congressman Lagman, ma'am. Mayroon palang inallocate ang bicameral lumabas sa CNN. I-mention na namin. Sabi ni Congressman Lagman, hindi ito nakita kasi ang ipinasalang na budget for COMELEC para sa kanyang referendum and mga election related for
referendum and plebiscite related to sa pagbabago ng konstitusyon o ano pa mang mga related matters ay 2 billion lang. Pero ang pinirmahan ay naging 14 billion pesos para sa pirma campaign. Ang tanong ni Congressman Lagman, thank you, Congressman Lagman. Pag sinabing bicameral po, ito na yung isinumiti nila na version papunta sa Presidente, representative ng Senate at representative ng House of Representatives. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles at ni Congressman Dong Gonzales. Sabi pa nga niya, Brother Franco, na kailangan natin ito sa mga senador, makinig kayo, ito daw ang boses ng mamamayan para magkaroon na ng economic reforms and changes sa ating saligang batas. Mga palusot na statement ito para lamang i-justify ang kanilang pirma. Ang malaking tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya na may isiningit na 12 billion kaya naging 14 billion ang pondo para sa referendum at mga plebisito? At ito na ngayon ang kanyang hitsura. Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon sapagkat kayo po nagpirma ng budget na ito? Ito yung sinasabi ni SAS nang in-interview natin siya, ma'am. Kailangan magkaroon ng transparency in the approved budget so that the people will... komentuhan po natin, guys. Nakakasakit na po ng ulo. Kasi maraming tanong na hindi nasasagot ng ating Kongreso. Unang-una, ito na lang, yung pinaka-bold na lang. Yung resolution number 10. Ano po itong resolution number 10? Para po doon sa hindi nakakalam, ito po yung liquidation by certification. Anong ibig sabihin po nun? Ito po yung pag may nakuha kang pera sa Kongreso at na-allocate yung budget mo at ginastos mo ito, pirma lang. Pirma lang ng namumuno dun sa isang kagaya sa Kongreso, pirma lang nila. Okay na. Pasado na yon sa COA. Yun po ang nalalaman natin dito. Correct me if I'm wrong, guys. Pero yun po ang aking kaalaman patungkol dun sa resolution number 10 na liquidation by certification. Di po ba nakakasakit ng ulo? Kumbaga, yun na lang yung pinaka-resibo nila. Tapos, hindi naman po lahat hindi po lahat ng kongresista, pero meron pong kongresista na nagbibigay ng resibo. Pero pangkaraniwan po, sa ating nababalitaan, ganun po ang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi nila sinasagot yun. Karapatan naman po natin magtanong para dun sa resolution number 10 na yun. At hanggang ngayon ay wala pa pong kasagutan. Tapos, ngayon, magkakaroon ng sa bicameral, nasingitan pa. Ito pa, nasingitan na may message. Nasingitan pa yung 2 billion na allocation nila para dun sa referendum o plebisito, whatever na gusto nila mangyari, pirmahan, siningitan pa ng 12 billion na ito po isiniwalat ng ating kagalang-galang na si Edsel, Congressman Edsel Lagman ng Bicol. So, nakakalungkot po, guys. Ito na naman, yung budget natin talagang parang isang gripo na pagbukas mo, tuloy-tuloy lang ang daloy ng tubig doon sa gripo. Kagaya ng ating tax na ibinabayad sa gobyerno, ito po ipinaghirapan natin. Lahat ng taxpayer, lahat po ng mamamayang Pilipino ay nagbabayad ng tax. Lahat po. Simula mga batang paslit hanggang sa mga nakatatanda ay nagbabayad pa rin po ng tax yan. Dahil yung binibili natin na mga commodities, lahat yan, may mga tax at tayo rin ang nagbabayad niyan. Meron po tayong partisipasyon dyan sa pagbabayad ng tax ng ating pagbili ng bigas. May tax po yan na nagmumula sa atin. At lahat po ng commodities, guys, meron yan.
Ay, nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Saan na tayo tutungo? Inang bansang Pilipinas. So ituloy po natin. Nakomentuhan ko lang po ng bahagya. Ako po nanlalambot dahil sa nangyayari. Ito po guys, tuloy natin. No. Ngayon, one of you, thank you so much, Congressman Lagman, for saying na pinatungan ng 12 billion, instead na 2 billion lang, naging 14 billion ang para sa pagpapapirma. Sino ang may hawak nito? Comelec talaga? Comelec, are you aware of this? Nagtatanong po ang taong bayan. I'm speechless. Yes, kaya nga Eric, iilan lang din dyan ay may mga pahayag din ng pagsuporta ang iilan sa ating mga kongresista. Gaya nga nung inasabi, si Congressman Representative Aurelio Dong Gonzales. Who is the senior Yes. deputy speaker of the House of Representatives. Yes, ka Erika, basahin ko lang yung pinaka-highlight dito na kung saan ito'y konektado sa ating sa ilang mga manggagawa. So we are urging the Senate, which has consistently resisted any form of charter change, to heed the clamor of the business sector. We can accelerate capital formation and hasten our economic growth for the benefit of our people if we can introduce constitutional reform. Really? Yun yung isa sa ang naging basehan niya dito ka Eric. Ang PSA Itong yung dita. PSA na kung saan he made an appeal in reaction to the report of PSA. Ito, that the number of jobless Filipinos fell into 1.83 million in November from 2.9 million in October. Ang jobless daw. Ang jobless. Siyempre, ang tanong ng taong bayan, totoo ba ito? Miss Ina, your take on this sa binabanggit ni Congressman Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na kailangan ang charter change, kaya makinig kayo mga senador, kaya may pirma na umiikot, sapagkat ito ang magbibigay ng kabuhayan, trabaho at kalutasan sa pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. Isa na yung tanong ko kay Dong Gonzales, ha? Ipupush ba nila itong initiative na to kung ang kondisyon natin ay walang makikinabang sa kanila na si Martin Romualdez ay hindi magiging Prime Minister? Ipupush pa ba nila yan? Magandang tanong. Yeah. At kasama ba dyan na dapat yung mga nagsusuporta sa armadong pakikibaka ay hindi Correct. pwede maging bahagi ng party list representation? Correct. Yeah, that's right. Miss Ina, your take on that very... Well, again, ka Eric, diba, tulad ng nabanggit natin, itong pag-amyenda nating saligang batas, dati pa ito gustong talagang mangyari. Marami ng attempt, no? Yan din ang isa sa mga dahilan para daw mas gumanda ang ekonomiya, etc. Pero bakit hindi nga siya natutuloy? Kasi siguro, yung buong, diba, ano ba yung pulso ng ating mga kababayan? Kasi kung People's Initiative, di ba ang assumption natin, gusto talaga na magbago na ang ng ating reforma, no, itong ating saligang batas. Pero kung pinipilit nila sa pamamaraan ganito, sino ba nakikinabang dyan? Yun. Tulad ng nabanggit mo, baka dahil meron na silang gustong alagaan dyan, no? Mga sariling interest din po ba niya? Kasi yung mas maiintindihan siguro to nating mga kababayan, yung mismo, sino bang unang makikinabang sa paanong pamamaraan? Kasi ang pagkakaalam ko lang dito sa economic provisions, luluwagan, di ba? Mas maraming foreign investment. Pwede magkaroon ng full magmay-ari ownership sila. sa media, sa schools. Kasi isang aspeto, for example, sa agri, di ba? Itong RCEP, I don't know, parang ano din yun, debatable din yun eh. Kasi mukhang mas nasasaktan ang lokal na ekonomiya. Although nakakatulong siya pagdating doon sa imports kasi nagkakaroon ng supply ng pagkain or ano pang agri, bahagi ng ating agri sector. Pero no? namamatay ang local Pero na namamatay. producers. Ang gusto natin isulong, di ba? National industrialization. Paano ba ito palalakasin? Bakit kailangan nating laging humingi ng tulong sa ibang lahi? Parang ganun yung sa akin, yung implikasyon sa akin. Bakit kung may babaguhin man, siguro dapat mas palakasin talaga. Hulma tayo ng mga kabataan talaga na ito, pagtutuunan nila to ng pansin na mga Pilipino mismo ang magiging may-ari. Bakit laging open to para mas, hindi ko na mas binabati ko sa mga foreign visit ni Pangulong. What you're saying, Yes. what I'm hearing you say right now is that there has to be a very long discussion about this. Hindi ito nire-railroad. Yes, Katulad ng absolutely. nangyayari ngayon, hindi minamadali. In other words, kailangan, kasi the points that you're bringing out right now are very valid points and very valid. Kasi interesting. No, diskurso talaga To be dapat honest, siya. no? Ma'am Lorraine, ka Eric, mga kababayan Yeah. ng Franco, no? Ang akin, I think panahon naman din talaga na baguhin natin, sa totoo lang, yung ating sistema ngayon. Kasi marami talaga yung diskusyon na, sabi ko nga, dating ilang administrasyon na, pero ano ba yung bottom line nito? Pero itong ginagawa nila,
hindi siya serving the people na nakita natin Political maneuver ito. Diba, nagmamaniobra po kayo, tapos may ayuda, tapos pirma, diba? Ito yung mga bagay po na dapat Agree. ninyong ipaliwanag, diba? Trapo style. Bakit meron tayong naririnig na para maging prime minister itong isa? Bakit ganun po? Hindi naman natin narinig. Para itong probinsyang ito, mas mabibigyan talaga sila ng focus, no, ng pondo, ng ganito. Diba? Yung dating gusto rin ni Pangulong Duterte dati na maging federal form of government ka tayo. Pero hindi tinanggap. Hindi naman ipinilit ni dating Pangulong Duterte. No. So yung mga ganung obserbasyon I'll tell you po bakit natin. hindi niya pinilit yun, Nina. Go ahead, ma'am. Kasi may delikadesa siya. Ayaw niya siya makinabang. Ayaw niya na ididikit sa kanya na siya yung makikinabang dito. Agree. That's At the yun word. ang kulang na kulang dito sa nangyayaring nakikita natin ngayon sa mga politikang ito. Parang walang kapasidad na mahiya sa taong bayan. Pero may isa akong request, Ma'am Loretta, Yes. kung sakaling ma-push to, no? Pwede bang kung halimbawang babaguhin talaga to, yung pagdating sa term, no, ng mga government official, yung mga uupo sa bagong gobyerno, hindi yung existing na nag-push nito? Dapat mandatory yun. Hindi yung... Mandatory yun. Yun correct. talaga. Non-negotiable yun. Siguro papayag pa ako na hindi kayo ang makikinabang talaga At na wala dong At pangalawa, Miss Ina, doon sa binabanggit mo, unahin talaga natin kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa dahil kukurampot ang budget ng agriculture natin. Yeah. Walang pakinabang na malaki at insentibo ang mga maliliit at panggitnang magsasaka. Hindi Wala silang extraordinary funds. Samantalang malaking extraordinary fund, 14 billion ang para sa referendum at plebisito. Samantalang less than or 2 billion lang ang para sa barangay development program. Kinaltasan nila ng napakalaki. Malinaw po yung tanong ni Ms. Ina ay sinususugan po namin. Ang kanyang banggit, Congressman Dong Gonzales, walang bansang naging industrial kung hindi po niya pinanday at pinundar ang kanyang agrikultura. All countries in the world became industrialized when they modernized seriously their agriculture. At sinimula niya ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. At hindi po pwedeng iasa sa mga agribusiness, multinational corporations, at mga malalaking kapitalistang banyagang mga negosyante sa agrikultura ang pag-modernize ng agriculture. Halimbawa, 21% lamang ng ating mga agricultural land, lalo na ang natatamnan ng palay, ang irrigated. 22% lang ang halos mayroong technological input ng modernong equipment. And less than 15% ang binibili ng NFA na produkto ng mga magsasaka. Nagkasandik tayo sa importasyon. Grabe, 20. So ito ba, Congressman Dong Gonzales, ang teknolohiya na 70% ng ating mga magsasaka ay nakasandik pa sa panahon ng teknolohiya ni Moses, yung kalabaw at araro. So Eric, yung yung 500 billion na ibibigay pamumudmud na ayuda, bigay niya dyan. Ibigay nyo dito. Bigay niya Laking dyan. tulong nun. Let's modernize Yung our Maharlika area. Foundation or Maharlika Vlogger. Investment fund. Ni Vlogger. Ay, di ba? Akala ko yung Maharlika Fund din. Yung Maharlika Fund nyo, huwag nyo ibigay doon kay Henry C. Jr. na isang multi-billionaire oligarch na may-ari ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ipundo nyo kay Juan Jose Maria na mga ordinaryong magsasaka, palakasin ang National Food Authority, tigilan na natin ang pagsandig. 60 to 70% ng ating mga pagkain ini-import natin. Kung gusto ninyong gawin ito, you don't need a charter change for that. But of course, it will become institutional as a program kung ito ay i-include sa charter change, ang totoong economic provision. Number 2, pinagbibenta natin ang ating mga basic industries. So paano tayo mag-produce ng mga makina, ng mga modernong mga kagamitan sa pag-produce ng pagkain at pag-income ng ating agrikultura kung ini-import natin ang kaya nga tinatawag tayo ng CPP, NPA, NDF na import-dependent, export-oriented, backward agrarian economy that is in permanent debt trap and permanent deficit of the budget because of underdevelopment and non-development of key sectors like agriculture. Which is particularly rich coming from them. Correct. Because they are the creators of extreme poverty in our country. Exactly, So, Ma'am pero Lorraine. yung kanilang kritisismo ay valid. Valid, pero ang Pero pamamaraan ginagamit nila yon panira sa gobyerno. Yes, at ang pamamaraan nila is communist approach. At madugo, marahas, pumapatay, nanunulog ng bubomba. Hindi natin matanggap yon. But tama si Ma'am Lorraine at ang aking mga kasama, si Brother Franco at si Miss Ina, na dapat ito ay pagtuunan ng pansin. Correct. Sapagkat if we want to modernize our agriculture and industrialize our economy, hindi po kailangan dyan ang charter change. Kailangan dyan ay political will.
and full cooperation of Congress and Senate, lower house, and full will of the President to understand the depth and scope of the problem. Kung hindi po yan ang layunin ng charter change, at tama ang tanong mo, Ma'am Lorraine, ang layunin ay perpetuation in power, forget it. Hindi na kasi ang basa ko kasi dito, no, dinaanan na natin yan eh. Yung Marcos na nag-try mag-perpetuate, they tried to perpetuate themselves in power. The Filipino people will no longer take it. That's my opinion, ha, na part of our journey talaga as a people is to really that what Marcos did is happening again now, no, that censorship, that all these tries at perpetuating themselves in power, it's also cynical, no? Yeah. So hindi na siguro ulit tayo doon. One more lang. Yes. Dagdag lang, no, kung magbabawas sa Liga Batas. Pwede maggawing yung hiniling din natin ng ilang mga kababayan na gawing death penalty ang parusa sa mga korap. Corrupt Ganon. at sa Tsaka mga gawing national security yun, issue yung ang involved sa korupsyon. terrorism. Yeah. Oo. Yeah. Yes. Yun, pag siguro pagka ganun papayag ang tao. Pero number one siguro magiging totoong people's initiative siya kung makita natin na sincere yung efforts na for a charter change. And that will start with you, with the Colatilla that the ones who are pushing it now will not benefit from it. With public declaration. Yeah, public declaration. Baka may paglalaban At natin include nyo, yan. hindi lang yung diniscuss namin, i-include nila Brother Franco na tanggalin ang mga party list na Yeah. mga grupo at mga operators ng party list na ang kanilang layunin ay pabagsakin ng gobyerno, gumamit ng karahasan ng kanilang mga grupong pinaglilingkuran at pagtakpan ito at magkurakot ng pondo sa gobyerno mula sa Kongreso, kagaya ng tatlong naiwan pang party list ng CPP. Be categorical about that and we will campaign solidly Pero for the party list. Eric, Ina, Franco, what we're seeing right now is not like that, eh, no? Hindi. From the statement of Congressman Polong Duterte, what's happening right now is a very, very rotten trapo moves talaga ito. Correct. And I don't think the Filipino people will accept it. Yeah. Yes. I don't think so. Correct. Yes, ka Eric, Thank you, ma'am. team, isa sa mga bagay na magandang linawin din natin dito, yung proseso na kanilang ginagawa sa PI na ito. Sa PI na ito, sa People's PI Initiative na ito. Ay, talaga, ha? Kasi ka Eric, di ba? Sa akin, kawawa naman yung mga taong bayan na wala rin talaga, kapos pala din ka Eric. Tapos ikaw nariyan ka. Tapos ipapakita mo ang mga offer ng Ikes at Tupad. Diba? Nandito. Tapos may cash ka pa. Oo. Tapos walang-wala na yung tao. Talagang kakapit ka doon. Oo, no. Diba? Walang-wala na yung tao. Tapos, Very kung gusto mo ba na maging Manloloko. legal ito at patuloy kami mamimigay sa inyo, Ito ay yung ano. Pirmahan nyo ito. pipirmahan nyo ito. Parang hino-hold up mo ang mga walang kakayahan sa buhay. Yeah, at saka Franco, ito talaga yung nakikita kong masakit, yung trato sa mahihirap. Walang respeto. At saka walang dignidad. Para bang binibigyan mo lang ng limos na ganyan. Pero yung totoong empowerment with 500 billion, diba? Why don't you just, parang yung intindi at saka yung trato sa mahihirap, yung ganyan, no? Yung AIX, yung Tupad, ginagamit at niloloko at hindi yung, I saw a clip kasi, no, that I think you were the one that shared it with me, Eric, no? Yung pagkwento tungkol sa charter change, parang inuuto nila yung Inuuto nilang mahihirap. tao, tawa ako Tapos ng tawa. bibigyan mo ng 100 pesos or whatever. Why was the statement 100 to 10,000? What was that? Parang malaki. Ang 10,000 siguro, ma'am, yun Yeah. sa mga leaders at mga operators, yung 100 doon sa mga mass members, sa mga nagpipirma. Parang grabe, no? Kaya tama yung binanggit niya, Miss Ina. Tama yung binanggit ni Senator Amy Marcos. natin. Our people and our constitution. Grabe, Sobra-sobra na yung ginagawa nila. Grabe naman to. Pero mo, pipirma kayo 100 piso, para nyo na kaming pinagsasamantala nito. Para nyo na kaming ginagahasa eh. Nakakainit po ng ulo. Pasensya na po guys. Umiinit lang ang ulo ko, pero pasensya na po. Huwag pong iinit ang ulo nyo. Kayo lang imamulat ang kaisipan para dito sa nangyayaring hindi talaga katanggap-tanggap. Imagine ninyo, yung di umanong mga nababalita na pipirma ka para ikay sumasang-ayon para doon sa People's Initiative, yung PI na tinatawag na People's Initiative. Nakakalungkot po. Pinagsasamantalahan na tayo. Ginagahasa na tayo. Sorry for the term po. Ganun po ang aking
naiisip lang sa ganang akin na grabe po talaga. Grabe. Isa lang po ang naiisip ko, nakakagambala po talaga ang nangyayaring ito. Ginagawa na tayong batang musmos. Ay, nako. Pasensya na po. Medyo huminga lang po ako ng konti. Yan po. Tuloy po natin. Are not for sale. No. They are not for sale. Mahiya naman kayo. At alam ng taong bayan, ano pa man ang inyong justification, hindi kabutihan ng mamamayan itong layunin ng mga kontrobersya at anomalya na paglalarga ng signature drive, because your very own member of the House of Representatives ay nagsalita na. At salamat, dalawa na sila ni Pulong Duterte. Yes. Sana dumami pa po ang may paninindigan, may konsyensya at totoong nagko-concern para sa taong bayan na kagaya ni Congressman Lagman, Congressman Pulong Duterte, to speak up to the powers in Congress. And mga senators, huwag po kayong papayag na kayo'y ipitin nila at sasabihin na mag-vote jointly. Eh di talo talagang Senado. Kasi 24 lang sila, 318 ang kongresista sa lower house, di talo talaga. So kung ganun pong mangyayari, taong bayan talaga ang hahatol dito, at hindi kami naniniwala na ang taong bayan ay forever magpapaloko sa inyo. Tama yung binanggit mo, Frank. Yes, Nakakalungkot Hindi tayo na mananahimik. ang trato sa mga kababayan natin ay parang nililimusan at mga busabos at mga mahihirap na pwede na sa 100 na ibenta ang kanilang konsyensya, lulukuhin mo, mahirap na nga, kulang na sa buhay, Correct, wala pang access sa gobyerno, ang gobyerno pa mismo na siyang nandun, like mga kongresista at kanilang mga staff, mga barangay captain, mga mayors, ang nangunguna para palusutin ang mga pakana na walang kabutihan sa mamamayan. Kasi bilang isang opisyal, isa sa gusto mong itaguyod yung dignidad ng bawat Pilipino. Tama. Yung kanilang pagkatao. Empowerment. I-empower mo sila. Tapos tatapatan mo ng 100. Yun nga eh. Ay, grabe naman na Sobra. dinidegrade Baba mo. talaga ng tingin. Ibig sabihin, wala ka talagang pag-ibig sa ating mga kababayan kung Correct. gano'n ang gagawin mo. Na kung saan dito nga, nilabas na ating ni representative ng 1st District ng Davao, ni si Pulong, Dalawa na sila ni na Sinatman. pinuo si PBA Party List. Ang pasimuno. Ang nangunguna sa ganitong uri ng PI. People's Initiative. Okay? Hindi po yung People's Initiative. talaga. Pero you know what, Franco, Nakaka-PI na. Eric, no, Ma'am, mga kababayan, the people will really get the government that they deserve. No? Yes. So, if we allow this travesty to happen, then we deserve this government. But a government that treats us so hindi tayo disrespectfully, magsasalita, so cynically, kasi yung ang ganda nun na nagsalita si Congressman Edsel Lagman at sumunod si Pulong Duterte. dalawa na sila. No? Kaya naiintindihan ninyo kung gaano kahalaga yung karapatan na mag-express, your right to free expression. So wag na wag tayo magpapatahimik. Never allow yourselves to be silenced. Kahit na ano pang gawin sa inyo, never allow. Silence, you know what silence is? Silence is death. Yes. So we have to speak out. We have to be heard. And in my personal experience with the NTF-ELCAC, dito natin napabagsak ang CPP, NPA, NTF nung ang taong bayan na mismo nagsalita. ang nagsasalita at walang takot na nagsasalita. No? So we are going to get the government that we deserve. Ma'am, hindi Yes. ba ninyo napapansin? Magdadalawang linggo na itong mga sabotahe sa pagpapapirma, kung walang pakikipagsabwatan sa Speaker of the House, itong CPP, NPA, NDF, at ang mga party list nila, bakit sila tahimik? Sa ganitong issue na usually sila ang tagapagtambol. Usually, ano yung dapat yung sigaw ng mga... Ay, ang sigaw nila dito, tutulan at ibasura ang mapanlinlang at kontra mamamayan na charter change sa pamamagitan. May tanong ako, Eric, Mga no? ganong style kaagad yun. May tanong ako. So, itong mga CPP na yan, maingay sila kapag ang public servant ay maayos. Correct. Ha? Tahimik sila pag ang public servants ay corrupt. Masaya sila. Masaya sila at the same time, lalo na kung kasabwat nila. Yeah, syempre corrupt sila. Oo, Numero kasabwat 1 kasama corrupt yan nila. sila Franz Castro, no? Kung kasabwat nila, why? Kasi ayaw mawala ni Franz Castro, ni Raul Manuel at ni Arlene Brosas para sa CPP ang nakukuha nilang hindi bababa every year
na 100 to 200 million pesos Oo, may na comment. kanilang benepisyo sa Kongreso. May comment ka din si Carlos Vivi, sabi niya hahanap na naman ng paraan kung paano makakapasok ang CPP, NPA, NDF sa bagong konstitusyon. At Makakayagan niya. Pwede Sasama rin. sila sa, Kasi sinasabi nila, ang palusot nila, ang CPP daw ay nananawagan din ng isang agreement na ang tawag nila ay CAPR, Comprehensive Agreement for Political and Constitutional Reforms. Ano yun? So ibig sabihin, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, gusto nilang ipasok ang kanilang mga program ng NDF, ng Communist Party, para maging legal, ipapasok at isasakay nila sa constitutional change. Comprehensive Agreement for the Political and Constitutional Reform. Mukhang nag-iisip pa sila. Alam nyo, no? Kung bakit wala pang posisyon si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas dito, dalawang bagay yan. Nag-aantay sila ng guidance ng Central Committee. Hindi pa na ibaba. Number 2, Wala pang yung mga atchay. yes, Atchay pa. number 2, naghahabol sila ng kanilang mga amendment to the position of Central Committee, please. Sayang yung 100 to 200 million a year, please. Huwag naman, huwag yung kontrahin. Ilusot na lang natin na isakay natin ang ating agreement on political and constitutional reform. Kaya, tama po ang pananawagan natin na ito po ay malinaw na isang pakana ng mga politikong sakim at gahaman sa kapangyarihan at pondo, lalo na po ang CPP, NPA, NDF na nakikinabang sa maniobra na ito because they are in the alliance right now with the Speaker Martin Romualdez at sa kanyang puder at kapangyarihan nagagamit nila ito para sakyan ang mga issue against the government. Therefore, napakalaki ng pondo na nakukuha nila. Kaya tahimik sila sa maniobra na pakana ng mga politikong gahaman sa puder na kasabwat nila dito sa pagpapapirma at Charter Change Initiative na sobrang iskandaloso. Correct, Eric. At Yeah. Kasi we always say no na sinisisi natin kasi parati si Speaker, no? Yung mga taong bayan, hindi naman, no? Pinag-uusapan lang natin siya. Pero lagi siyang, but unfortunately, the buck stops with the President. yes. And it is a very lonely job. That's why nga hindi ko naintindihan why people want to be President. So we really hope, no? Buti na lang mataas pa yung trust and approval rating ng President natin, no? So we really Yes. hope that he does something about this, no? Correct, Ma'am Lorraine. At Sana magsalita na siya, Frank, dito. Yes. At ganoon din si Vice President Sara Duterte so that itong mga alipores ng gahaman sa kapangyarihan at mga ganit sa pondo at kapangyarihan Walang kahihiyan. ay dapat matigil na ito. yan, sa usaping pagpapahayag, ay may naging pahayag nga ang ating Pangulo sa good news naman ito Eric, Go. patungkol sa ating laban sa illegal na droga. Kaya meron tayong inadang Good news tayo sa video war on na drugs. Laban sa- mapapanood natin na Ano ulit? ito'y Frank, patungkol di ko nakuha laban sa illegal na droga. droga. Oh, bad yun. Yan. Laban sa Good news mga yan, powder. Powder. Yan. Hindi ba ito yung video ni Pangulong Duterte na kumakain ng pulbrook? Ito ba ipapakita mo? Hindi ka, Eric. Oo, ang sarap ng pulbrook na kinakain ni Tatay Diggs. Ito ka, Eric, Gutom patungkol talaga. ito sa napakahusay na ginawa ng ating kapulisan Okay. laban sa kanilang sariling tanggapan na ilang may kinalaman sa illegal na droga. Go ahead. Tingnan Panoorin po natin natin yan. ang video na ito. Nasa 177 pulis ang kinasuhan ng mga paglabag na may kinalaman guys. sa illegal na droga sa Metro I-vlog ko Manila. na po ito. Kasunod ito ng mas pinaigting na kampanya. So yun guys, so narinig natin yung budget na yan. Diyos ko, grabe talaga. Grabe po talaga. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po ang mga pangyayaring nangyayari ngayon. So ito bang laban kasama ang bayan ang inyong sususpindi? Ito bang SMNI ang inyong patatanggalan ng prangkisa? Ito lamang ang matatapang na naglalahad ng totoong balita dito sa ating bansa. Maririnig nyo ba ito sa ibang balita? Hindi. Di ba? So, yun nga po. Announcement lang po. Ito po ay para sa pagsuporta ng mga ating mga kasamahan na pagsuporta sa SMNI dito sa laban kasama ang bayan. Nadamay ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung, alam nyo yun, yung patungkol po dun sa gikan sa masa para sa masa. Ba, nadamay yun. Sabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dinamay nyo pa yung aking
aking programa gikan sa masa para sa masa. So yun. So yung dalawang yun gikan sa masa para sa masa at saka itong laban kasama ang bayan ang sinuspindi nila at ang buong SMNI sinuspindi nila kaya nga po nasa YouTube sila ngayon. At hindi sila papipiit. Ang sabi nga ng ating si Ka Eric Celis na meron pa rin silang platform dito sa YouTube channel nila. So, nakakalungkot po guys. Nakakalungkot po ang nangyayari talaga. Hindi lang nakakalungkot, nakakagambala po. Saan na tayo tutungo? Bayang Pilipinas. So, ang announcement lang po on Friday, Wednesday ngayon Friday, meron tayong mapayapang pagtitipon doon sa may harap ng NTC sa National Telecommunication Commission para sa pagsuporta sa SMNI. Ayun po guys, so Friday na po yan. Tayo naman magtitipon-tipon, mapayapa po yan guys. Hindi tayo magwewelga doon. Magtitipon-tipon lang tayo, magkikita-kita tayo, baka magkakilala tayo doon. So guys, hanggang dito na lamang po ang aking mamunting YouTube video na pinatunghay sa inyo dito sa Laban Kasamang Bayan para sa pangunguna ng ating butihing pastor na si Pastor Apollo C. Quibloy ng Kingdom of Jesus Christ. So maraming salamat po guys sa inyong panonood patunghay sa aking momenting video, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, tayo po ay may simula at may katapusan. Kaya minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw na to. Wala na po tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya gawin na po natin ang kabutihan habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Hiram lang po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos na may likha ng lahat. Maraming salamat po guys. See you on my next vlog. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles. Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon?